Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, minsan nakakalimutan na natin ang ating sarili. At kapag naalala naman natin magpahinga o mag-self-care, ayun, may kasama namang guilt. Pero bakit nga ba ganon? Today, pag-uusapan natin kung paano gawing normal, healthy at guilt-free ang self-care dito sa All About You. Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa araw na to, basahin natin ang napaka-timely na question. Paano po ba mag-self-care nang hindi nagigilty? Hirap na hirap kasi ako sa ganyan. Feel ko wala akong panahon kapag sa sarili ko. At bakit ganun nga naman, no? Maraming mga tao na gigilty sila kapag nagsi-self-care sila. So bago tayo magpunta dun sa natin, no, 3 tips natin, mahalaga muna na alamin natin kung saan ba nanggagaling yung pakiramdam na guilt. Oo, yung guilt feelings, no? So, ang guilt kasi marami siyang ibig sabihin. Pero most of the time, ako ang na-observe ko, yung ganyang klase ng pakiramdam ay nanggagaling dun sa lagi kasi ikaw nasanay na ikaw yung nagbibigay. Diba? Ng panahon, ng oras, ng lahat ng pangailangan. Oo. So kung ikaw yung type of person na maaaring madalas na mag-guilty kapag magbibigay ka ng panahon sa sarili, lalong-lalo na yung self-care, baka panahon to para mas mag-pause and mag-reflect ka. Diba? Kung ano ibig sabihin ng guilt sa'yo. So yung pinakauna nating step, unawain natin kung saan nanggagaling yung guilt feelings. Practice guilt as a signal to practice yung self-care. Kapag nagigilty ka, mas lalo natin bigyan talaga ng pansin yung self-care. Kasi ibig sabihin nun, pwedeng hindi ka sanay para sa sarili mo. So, unti-unti mo syempreng sanayin para eventually, yung ganyang klaseng pakiramdam, mas lumiit na siya. Sunod, reframe self-care as your self-obligation. O naman, kung pakiramdam natin meron tayong obligasyon or responsibility sa iba na tumulong, lalong-lalo na dapat sa ating sarili kasi paano ka makakapagbigay ng help sa iba o kaya ng ganong klaseng care, love, attention sa iba kung sa sarili natin ay pinapabayaan natin. Self-care is important. Ayan. At syempre, yung pinakahuli natin na tip, hindi naman dapat isang biglaan ng self-care. Hindi naman ibig sabihin din na nag-self-care ka, kailangan mamahalin or luxurious. Nagpunta ka ng France or ng Paris or ng El Nido, kung saan mang lugar, di ba, na mamahalin. Hindi kailangan ganun. Ang self-care, kailangan lang yan magaan sa'yo, madali sa'yo, nakakabigay siya sa'yo ng konting saya, 'di ba? O kung hindi man totally saya, at least gaan, 'di ba? 'Yun yung naidudulot niya sa atin. At usually, nanggagaling din siya sa maliliit at consistent na hakbang. Hopefully nakatulong ito para kahit papaano masimulan mo na hindi na mag-guilty ulit kapag ginagawa mo yung self-care. Again, self-care is important kasi ito din yung way natin para makapag-recover at ma-re-energize. At hindi natin magagawa na maibigay yung love, care, and attention sa ibang tao kung tayo mismo hindi natin ginagawa sa sarili natin. So kung meron kayong mga katanungan tulad nung ganitong klaseng concern, huwag niyong kalimutan na mag-send ng questions ninyo sa email na makikita sa baba. Muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Maraming salamat.